Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, Philippines for Jesus Movement, nagdiwang ng kanilang ika-42 taong anibersaryo. Ang kanilang misyon, bisyon at plano, matutunghayan natin sa Tapatang Diyos at Bayan. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Idinaos ang 42nd anniversary ng Philippines for Jesus Movement o PJM noong December 13, 2025, kung saan nagsama-sama ang iba't ibang miyembro ng Body of Christ, kabilang ang mga bishop, pastor at Christian leaders mula sa iba't ibang denominasyon. Ginanap ang pagtitipon sa Jesus is Lord Church Fairview bilang paggunita sa mahigit 4 na dekada ng panawagan ng PJM para sa pananampalataya, pagkakaisa at pagbabago ng bayan. Ang Philippines for Jesus Movement ay isang interdenominational Christian movement na naglalayong pag-isahin ang mga Kristiyano sa iisang adhikain na maglingkod sa Diyos at bayan. Isa itong kilusan na may malinaw na panawagan sa panalangin at paninindigan para sa bansa at patuloy na nagsusulong ng kapayapaan, katarungan, integridad at moral renewal sa lipunang Pilipino. Ipinahayag naman ni Bishop Brother Eddie ang pangangailangan na maging halimbawa at inspirasyon ang bawat Kristiyano, lalo na sa kabataan. Ani niya, mahalagang ipakita sa lipunan ang pagiging salt and light at gamitin ang sariling buhay upang hikayatin ang kabataan na magkaroon ng Christian values at malasakit sa bayan. Binanggit din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng simbahan at ng pagsunod sa calling ng Panginoon na siyang magbibigay ng pag-asa sa lahat ng naniniwala sa vision ng PJM. Ang 7:14 2 Chronicle, ang sabi roon ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will heal from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Ang nation changers ng Diyos sa bawat bansa, the people of God, not the people of the devil. Kaya kung tayo people of God, body of Christ, tanungin natin ang Diyos, tanungin natin sarili, nagagawa ko ba yung dapat kong gawin? Yung inaasahan ng Diyos, ako'y kanyang vessel of blessings, akong instrumento niya para magkaroon ng pagbabago. Bukod sa mga mensahe, nagkaroon din ng question and answer session na nakatuon sa mga kabataan kung saan tinalakay ang mga issue ng faith, identity, leadership at role ng kabataan sa church at society. Layunin ng question and answer na hikayatin ang susunod na henerasyon na maging mulat, matatag at aktibong kalahok sa usaping panlipunan na may malinaw na pundasyon ng pananampalataya. Tampok din sa selebrasyon ang panawagan ng PJM para sa pagkakaisa ng simbahan, lalo na sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa mula sa krisis, sa pamumuno, hanggang sa paghina ng moral na nagpapahalaga sa lipunan. Bahagi rin ng advokasya ng kilusan ang aktibong pakikilahok ng mga Kristiyano sa nation building, hindi sa paraang partidista, kundi bilang mga mamamayang may malinaw na paninindigan sa tama, totoo at makatarungan. Magkaroon ng righteous government, magkaroon ng pagbabago, yung transformation, mailabas yung katotohanan sa mga nangyayari. Mas maiwasan na po yung mga corruption kasi kitang-kita naman po natin yung flood control. Lahat ng mga gumawa ng mga katiwalian ay magkaroon sila ng repentance at i-accept nila yung kanilang mga pagkakasala para madaling mahil yung ating nation. Ang Pilipinas ay magiging launching pad of the gospel. Pagpapalain ng Panginoon, makakaranas ng breakthrough in economy, spiritual,
at matutupad ang propesya sa Pilipinas. Ang body of Christ, the people of God ay mag-unite at talagang panghawakan ng mga pangako ng Lord, vision, it will come to pass. Maging Christian country talaga tayo. Kumbaga lahat ng Pilipino para alam niyo yun, wala nang gulo, maayos yung bansa natin. Sa loob ng 42 years, nananatiling paalala ang Philippines for Jesus Movement na ang pananampalataya ay hindi lamang usaping personal, kundi isang kolektibong panawagan para sa pagbabago ng puso ng tao at direksyon ng bansa. Fulfilling the vision for the nation and the next generation. Yan ang tema ng ika-42 anibersaryo ng Philippines for Jesus Movement na ginanap noong December 13, 2025. Tapatan na po tayo. Makakausap po natin sina Bishop Leo Alconga, ang National President ng Philippines for Jesus Movement, at si Bishop Fred Sea, isa sa mga board members ng PJM at National Director ng Harvest Field of the Philippines. Welcome po to Diyos at Bayan, Bishop Leo and Bishop Fred. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po. Binabati natin ang ating audience at everywhere ang maligayang bagong taon at lalong pagpapala ng Panginoon sa mga challenges natin. Alalahanin natin, tayo po ay maraming mga challenges, pero tandaan po natin, ang ating Diyos ay He is the unchanging God, the same yesterday, today, and forever. Amen. Bishop Fred, kayo po, ano pong pagbati maaari niyong sabihin sa ating mga manonood ngayon? Happy New Year po sa inyong lahat at talagang ngayon 2026 ay ihanda natin ating mga sarili kasi maraming ipagagawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Totoo po yan, ano po, bagong taon, bagong pagkakataon, bagong pag-asa, bagong buhay. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil parating may pag-asa sa ating Panginoong Diyos. At ngayon po ay 42nd anniversary na pala ng Philippines for Jesus Movement. Bago po natin pag-uusapan ang tungkol sa inyo pong anibersaryo, Bishop Leo, ano po ba talaga ang Philippines for Jesus Movement at bakit po ito naitaguyod? Ano po ba talaga ang layunin ng PJM? Babalikan natin ang establishment of the Philippines for Jesus Movement. Ito po ay ipinanganak sa puso at sa isang pangitain na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Brother Eddie C. Villanueva. Siya po ang talagang instrumento ng pagbuo at formation ng Philippines for Jesus Movement. Kasi po meron po siyang isang pangitain na isang bansang may kaguluhan, isang bansang nasa panganib ng isang tinatawag natin anarchy and rebellion. At pinaalala sa kanya ng Panginoon na ang tugon sa lahat ng mga ito ay ang Diyos. Ngunit, kailangan niya ang instrumento para magampanan ang mensahe na ang tanging tugon at pag-asa ng mga kaganapan na nakapagdulot ng kaligaligan sa ating bansa ay walang iba kundi ang kapangyarihan at paggalaw ng Diyos sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya nga ang amin pong theme verse ay masusumpungan po sa Psalm 33:12. It says, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Ito po ay masusumpungan po natin sa ating mga kapirahan. Nakalagay po yan sa ating paper money, ang verse na ito. At kami po ay naniniwala sa vision na binigay ng Panginoon kay Brother Eddie Villanueva na hindi lamang tayo po ay umunawa, kundi kumilos po tayo
kumilos po tayo na magamit tayo as a mighty instrument of God in transforming this nation for God. Kasi ang dakilang layunin po ay maibalik ang bansang ito sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. At kami po ay naniwala din sa panawagan ni Brother Eddie Villanueva, Congressman Bishop Eddie Villanueva, ng pagkakaisa na maunawaan natin ang dakilang pangailangan na tugunin natin ang panawagan ng Diyos para po sa kaayusan ng ating minamahal na bansang Pilipinas, para po sa katuparan ng prophetic destiny of our nation, the Philippines. Kasi po sinasabi sa mga prophetic declaration, the Philippines will be a gospel-centered nation of the world. The Philippines will be a sending missionary nation of the world. The Philippines will be a sounding board of the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi lamang po pagkakaisa ng bansang kumikilala sa Diyos, the body of Christ, hindi lamang po sa transformative equipping and revolutionary approach of reaching our people for Jesus Christ, kundi ito rin po ay may kaugnayan po sa tinatawag natin na nation building, kung saan po ang kailangan talaga sa nation building ay makita natin ang foundation ng isang bansa para mapagpanasan ng Diyos ay tunay na makilala niya ang Diyos at sundin niya patakaran at prinsipyo ng Diyos para po sa ikakaunlad ng ating bansa, spiritual man, economic man, political man. Basta ang Diyos ay maging sentro ng bansang ito at makilala natin siya na siya tunay na Diyos ng bansang Pilipinas. Amen. Amen to that. Napaka-importante po yung mga deklarasyon natin, yung mga sinasabi natin, like yung mga prophetic words nga about the Philippines being the first, not the tail, being a prince nation, being a missionary sending nation. At ngayon naman po ay pambihira rin po ang binigay na pangalan ng Panginoon dito sa movement na ito, ang Philippines for Jesus. Isang slogan na binibigay ng Panginoong Hesus, ang buong Pilipinas, o binibigay sa Panginoon ang buong Pilipinas. Hindi lamang po yung mga simbahan na nangunguna para sa Diyos, kundi maging para po sa bayan. Bakit nga ba po nagiging parte o kailangan maging parte ng nation building ang layunin ng Philippines for Jesus movement? Hindi lang po siguro ang PJM, kundi nangunguna lamang po ang PJM, kundi ang mga simbahan po ay bakit po kailangan maging parte ng national building or nation building? Kailangan po ang simbahan talaga will be in the front line of understanding what the glorious divine agenda of God for our people and nation. Kasi po, ang depository po ng agenda ng Diyos ay ang church, the living church of God. Kaya dapat nasa frontas yan ang mga kailangan natin pagbabago. Transformation, be it in political affairs, be it in socio-economic affairs, moral affairs of the nation, ang gagamitin po ang simbahan. Bakit po? Kasi ang simbahan po, ang sabi ng Panginoong Hesus, I will build my church and the gates of hell cannot prevail against it. Ang ibig sabihin, ang church po, ang frontliners na lumalaban sa kadiliman, na lumalaban sa deception that is happening in our country today, na lumalaban po sa kaliwanagan na ang mga tao ay kailangan makabalik sa Diyos. Ang primary purpose po ng church is to be an instrument for people to know God and also to know in a personal way the Lord Jesus Christ as the only Savior, the only Lord that can deliver and save people from sin. But at the same time, kailangan din natin makialam sa nangyayari sa ating bansa. Yan po ay ginampanan din ng Philippines for Jesus movement sa panguna at sa ilalim ng patnubay ng ating minamahal na Brother Eddie C. Villanueva. Nakipag-komprontasi sa mga issues, national issues, moral issues, yung mga bills na
tinatawag natin na ungodly bills na ginagawa sa Kongreso, sa Senado, nilabanan po natin yan. Pero ang nasa harapan po, ang tunay na simbahan ng Diyos, ang tunay, what we call the true church of the living God. Yan po ang ginagamit ng Diyos. Yan, ako. Talaga namang ang laki ng papel, kumbaga, ng simbahan, ano? Hindi lamang sa spiritual life ng bawat individual, kundi higit sa lahat pa doon sa pamamahala ng ating bansa. At alam naman natin po, marami pong mga sektor ang dapat nating maabot ng simbahan, ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya gusto kong tanungin si PJM Board Member at National Director ng Harvest Field of the Philippines, Bishop Fred Seya. Ano po? When you say Harvest Field of the Philippines, ano ba yung tinitingnan po nating kalawakan na talaga pong gustong targetin at puntahan po natin? Ito po ay batay po sa salita ng Diyos na hinog na ang aanihin. Kaya it is more on evangelism and discipleship. Ibig sabihin, kailangang hikayatin ang lahat ng mga simbahan na tunay na nagmamahal sa Diyos at sa bayan na makakilala ang mga tao, marinig nila ang mabuting balita kasi ito po yung foundation ng tunay na pagbabago. Without the gospel, without the good news, walang pagbabagong magaganap sa isang tao. Kaya naniniwala po kami, even sa Philippine for Jesus movement, yan talaga ang pinangahawakan natin na kailangan na makilala ng lahat ng mga Pilipino na si Jesus ay Panginoon at takapagligtas. Kasi yan ang susi ng tunay na pagbabago. Kaya yun ho ang aming patuloy na nilalakaran. Ano man ang maging problema, ano man ang pagsubok. Alam niyo po, sa panahon namin noon, medyo mga bata pa kami noon, talagang buwis buhay namin na inaabot ang lahat ng mga tao na makarinig ng mabuting balita. Masa sasakyan man yan, masa luneta man yan, sa kalsada, sa mga plaza, sa mall, lahat po ng area. Pinupuntahan po natin lahat yan para marinig nila ang mabuting balita. At yan ang dinadala natin. Dagat napakarami na dapat na issue na dapat labanan, pero kailangan hindi mawala ang ebanghelyo o yung mabuting balita. Laging kasama po yan. Kaya nga po, ngayon po na 42 years na po ang Philippine for Jesus movement, mahalaga na maipasa ito. Mahalaga na ito ay maisalin sa susunod na henerasyon. Dahil nung umpisahan po ito, ay mga bata pa rin po kami. At naniniwala kami na itong bagong henerasyon na ito, mas malaki ang magagawa nito dahil matatapang sila. Talagang karamihan po according to the survey, mas marami silang nakakakilala sa Panginoon. Kailangan lang na talagang sabihin sa kanila yung totoong ebanghelyo, yung mabuting balita, at kapag ito'y naunawaan po nila, tiyak na ito'y isusulong nila sa ating bansa. Kaya malaki ang pag-asa natin dito sa susunod na henerasyon. Totoo po yan, 42nd year. In other words, lumipas na yung 40 years, which is one generation. So we're actually looking at the next generation to lead this. Hindi po ba itong movement na ito? Bishop Leo at si Bishop Fred na rin pwedeng sagutin, ano po. In fulfilling the vision for the nation and the next generation, ano po ba yung mga vision na gusto po ninyong maset o maganap ngayong taong 2026? Ito po ba ay doable? Ito po ba ay nakalaan na, nasa pipeline na po ba ito? Ano po ba itong mga ito para malaman naman po namin kung ano yan? Bishop Leo po. Thank you, Sisi Pita. Bago po matapos ang taon na ito, 6 months to go before the ending of 2025, nag-usap-usap po kami ng board at ibang mga leaders kung ano po ang futuristic approach ng Philippines for Jesus movement. At napagkayarihan po namin that we will concentrate on raising up the next generation, preparatory po sa lalo pang matagumpay na layunin ng Philippines for Jesus movement. Kaya po doon sa ating theme for the 42nd anniversary ng Philippines for Jesus movement, at ang ating pong layunin ay we will raise up
the new Joshua. We will raise up the new Caleb. We will raise up the new Daniel. And we will raise up the new Joseph and other heroes of the faith na po kung ating po pag-aralan sila po ay mga nasa edad ng hindi po sila mga matatanda. They belong to a younger generation at that time. Kaya yan po ang pangarap natin. Preparing the church or preparing the next generation for the greater move of God in our lives, in our church, in our country. Kaya po mahalaga po maunawaan na ang ating pong journey, especially for 2026, is to fulfill this vision. At yun po ang mga talagang nasa puso ni Brother Eddie. Si Brother Eddie po ay nagsimula siya sa mga kabataan po, sa mga college students sa PUP. At pinagpala at pinatnubayan po siya ng Panginoon at to tell and to make the short story, a long story short, sa buhay at ministry ng Jael, nakita po natin ang katuparan ng tagumpay ng kanyang pangitain na pinanotbayan ng Diyos. Ito rin po ang aming panalangin. Ito rin po ang aming desire that God will raise up a new generation of leaders, a new generation of frontliners, a new generation of what we call action-oriented young people to be mighty and greatly used of God. Kasi ang takbo po ng gawain ng Panginoon ay kung sundan po natin ang biblical history, pagkatapos po ni Moses ay dumating si Joshua. Pagkatapos po ni Joshua, dumating naman si Joseph. At saka yung iba pang mga tinatawag natin na heroes of the faith. Sabay na tumatakbo yung older generation at saka yung younger generation dahil hindi naman itong mag-isa si Moses nan, di ho ba? Dahil minentor niya si Joshua. Ganon din si Elijah, pinasa kay Elisha. Hindi po ba? At saka si Caleb naman, nakasabayan ni Joshua, kahit 80 years old na, ay naghahanap pa ng ng lupang kanyang makoconquer, mga tao na kanyang makoconquer. 85 years old pala. Oh, so pwede pa po kayo, Bishop Leo, dahil hindi pa kayo 85. Ano po? So I'm sure you're still looking for a battle, to be won. Ano po? And it's very important that the next generation is in our mind, and the next generation is being given an opportunity to rise at this time. Ano po? Sa inyo pong 42nd anniversary, ito po, naging verse po ninyo yung Habakkuk theme verse, yung Habakkuk 2 verse 3. For the vision is yet for an appointed time, but in the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Bakit po ito yung napili po ninyong verse na humaligi sa tema ng taong ito? Ano po ba ang context ng verse na ito sa Biblia? Ito po, kung titingnan po natin ang context nito, ay parang nawala na ng pag-asa ang bansang Israel. Parang nanamlay na sila. Kasi marami silang mga pangarap, mga panalangin na hindi nagkaroon ng katuparan. At in that time of disappointment, lumabas po itong prophetic declaration na kahit na ma-delayed, it's not denial, not delayed lang, but not denied by God. At kailangan natin talagang isulat, sabi niya, write it down, para talagang araw-araw makita natin yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating church, at para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon, parang marami talagang nadi-discourage sa nangyayari sa nakaganapan sa ating bansa. Pero tandaan po natin, ito po ay isang awakening time for the church and for the people of God to really stand and embrace the glorious covenant of God, that He has a glorious plan for our people and nation, and that the vision that we have been praying for will come to pass. Ako naniniwala, malapit na nga po Malapit na po.
ng tunay na nakatuparan, hindi lamang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus kasi malapit na ang kanyang pagbalik. Hindi na nga natin masabing matagal pa. Malapit na. Bagkos atin din pong alalahanin na sa panahon ito ng pag-aantay natin ng fulfillment of the second coming of Jesus Christ, ang sabi niya ay, occupy till I come. Gawin nyo ang dapat nyong gawin. Ayon sa vision at sa komisyon na binigay ng Panginoong Diyos in the life and teaching of the Lord Jesus Christ and by the authority of the Holy Spirit. Kaya yan po ang napili naming theme verse for our 42nd anniversary. Napakaganda po ng tema, it gives us a lot of hope, di ba, for the future, dahil sabi nga ninyo ay hindi pa tapos, dahil may mga mangyayari pa at malapit nang mangyari yung mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos para sa Pilipinas. Pero ano naman kasi ang papel ng mga Pilipino at saka ng simbahan para sa nation building? Tila napaka-importante na lahat tayo ay makilahok, tayo ay makialam at tayo maging parte nitong Philippines for Jesus movement. Yan po ang ating tatalakayin sa pagbabalik po ng Diyos at Bayan. Huwag po kayong aalis. Nagbabalik ang Tapatang Diyos at Bayan at kasama pa rin natin ang National President of the Philippines for Jesus Movement, si Bishop Leo Alconga at board member nito at saka National Director ng Harvest Field of the Philippines, si Bishop Fred Sea. Ayan, thank you and welcome back po to Diyos at Bayan. Alam po nating dapat mayroon tayong paninindigan para sa bansa. Kaya naman, ano po yung nakikita ninyong problema o suliranin sa Pilipinas ngayon? At kung bakit tila nanlalamig ba ang simbahan o nag-aalangan na makialam? Bishop Fred, kayo po muna. Sige po, napakagandang katanungan yan. Tunay nga na yan ang pinag-uusapan namin maging sa Philippine for Jesus Movement. Dahil sa tagal ng panahon, talagang yung problema ng corruption, lagi pinag-uusapan ito. At tinatanong din sa Body of Christ, ano bang ginagawa ng Body of Christ, ng mga simbahan patungkol dito. Kaya isa sa mga naisip po namin na itong next generation ay magkaroon talaga ng programa. So may mga napag-usapan kami na isa doon ay to equip the next generation of Filipino leaders with a skill, knowledge, spiritual foundation to transform the Philippines according to God's principle. So ang isang objective po dito is to develop leadership skills in young people through training programs and mentorship opportunities. Another po ay empower young people to advocate for justice and righteousness their communities. So ito pong objectives na ito na pinag-uusapan po namin, importante talaga yung training in equipping. Kasi kung lagi lang pinag-uusapan ito, laging pinagtatalunan, mayroon na po ba talagang mga programa? Mayroon naman pero hindi talaga directly against corruption. Kaya ito yun ang gusto naming talagang gawin para sa next generation na imulat itong next generation kung ano talaga nangyayari sa bansa natin. Kasi maraming di pa rin nakakaintindi. So, sa pamamagitan ng programang ito, yung equipping and empowering, at yan ay napag-usapan po namin sa Philippine for Jesus Movement, na talagang magkakaroon po ng ganito mga programa sa bawat simbahan o community o sa amang lugar na ito'y bubuin po ng talagang tunay na pagsasanay. Ito ang problema po natin na napapansin ko, hindi naman lahat. Mas maraming nauubos po sa mga meeting, fellowship, discussion,
pero wala hong gumagawa ng talagang totoong programa patungkol dito. Kaya ito ang dapat talagang tutukan. Dahil ito talagang anay ng bansa natin eh. Ito yung kumakain talaga ng puso ng bansang ito. Nasanayin po natin itong next generation kasi ito na lang ang pag-asa natin. Sila na lang ang pag-asa natin. Kung hindi natin ito masasanay, hindi natin sila talagang iti-train, i-equip against corruption at ituro talaga sa kanila ang tunay na righteousness at makilala lang ang Diyos. Wala nang pag-asa ang bansang ito dahil sila ang palaban. Sila po ang nakakaraming butante ngayon. Kung titingnan po natin sa survey, mas nakakarami na po sila. Kaya kung makikilala nila ng totoo ang Diyos sa kanilang buhay at malalaman nila ang katotohanan at makita nila ang sitwasyon ng ating bansa na lalong palubog na ng palubog, tiyak na ang mga next generation na ito ay may pag-asa po tayo. Nagbisita po kami sa mga probinsya at saka sa mga region. Mga 7 probinsya po. At ito po ang aming dalang mensahe. At in advance, amin din pong sinabi ang papel na gagampanan ng mga young people sa mga churches na aming napuntahan. Not only kasi isang pangitain ng PGM ay to establish unity and to establish what we call frontliners for nation building. At ang amin pong laging paboritong sinisigaw, ito rin ang sinisigaw ni Brother Eddie in Proverbs 14:34. Righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to many people. Ito nakikita natin sa kapaligiran. Ito po yung sinasabi ng Proverbs 14:34. Pag ating pong yurakan ang katuwiran, pag ating pong talikuran ang panawagan ng Diyos na mamuhay tayo ng matuwid at pag may tunay ang pagkakilala sa Diyos, ito po, nakikita natin ang mga bunga. Ganon din po sa Proverbs 29:2. When the righteous is in authority, the people rejoice. But when the unrighteous rules, the people mourn. Kaya po ito po ang aming pong overall na panawagan as far as the biblical calling is concerned. Kasi po gusto po namin patunayan na hindi ito aming programa eh. Ito po ay katuparan lamang ng gusto ng Diyos na maganap sa ating minamahal na bansa. But it starts with the individual. Sunod ang tahanan. Sunod ang simbahan. Tanong ko po sa inyo, ano po, dahil mainam naman talaga na sa simbahan ay tinuturo natin yung katotohanan ng gospel ng Panginoon, yung pagmamahal niya, yung kanyang pagpapatawad, at ganoon na rin yung pamumuhay ng matuwid, no, bilang mamamayan. Kaya lamang po, dahil may parang yatang pag-iingat na ginagawa ang ating mga simbahan na ayaw pasukin yung larangan ng politika o yung mga topics concerning politics like corruption, like even running for public office like same-sex marriage, for example, or yung LGBTQ. Para pong nag-iingat yatang i-tackle yung mga ganong topic sa pulpito. Hindi po pa dahil may mga masasaktan o maakusahan ng simbahan na nakikialam sa politika. Bagamat mayroon tayong tinatawag na there's a legal clause ng separation of church and state. Hindi po ba ang ibig sabihin lamang doon ay hindi maaaring mag-impose ng state church or religion ang pamahalaan at hindi siya pwedeng makialam sa pamamahala ng simbahan, ano po, o ganun din ay hindi po pwedeng magdikta ng national or national religion ang bansa, ano. Pero bakit po ba kailangan pa rin makialam ang simbahan sa mga isyong pambansa at panlipunan? Ito pong pinag-uusapang ito na bakit ang simbahan ay parang ayaw makialam dito. Inaamin ko, totoo po yan. Kasi maraming visits ko nang naranasan po yan eh. Ano? Kasi kami sa Philippine for Jesus Movement ay talagang palaban ho kami talaga. Pag iniimbita po kami namin sila na talagang sumama, halimbawa sa rally, ganito, ay wala talagang gustong sumama eh. Even maging sa Kongreso, sa Senado, ang dami namang mga
hindi ko naman nilalahat, ano? Maraming mga Kristiyano din diyan, mga congressman. Pero pagdating sa labanan, ay buti na lang. Andiyan si Brother Eddie, kahit mag-isa tumatayo talaga siya. Hindi dahil programa ni Brother Eddie ito, pero totoo po 'yan. Siya lang tumatayo doon upang labanan itong talagang hindi karapat-dapat na talagang pumasa para implementa dito sa ating bansa. Ako po ay nagtuturo ho sa barangay level bilang barangay chaplain. Kausap ko po yung mga kagawad, mga kapitan. Pinag-uusapan po namin, ano ba talaga ang problema? Bakit hindi malutas-lutas itong talagang grabing korupsyon sa bansa natin? Alam niyo po, isa lang po ang problema dyan eh. Tinawag po natin yung halimaw. Sistema kasi po yan. Isa system sa ating pong lipunan. Kung pagka sa mula pa doon yan, sistema po yan eh. Kaya pag nilaban mo ang sistema, papalit ka lang doon. Yun ho nangyayari po sa atin. Nagpapalit-palit lang. Kaya ito ho, kailangang imulat ang bagong henerasyon. Huwag nilang tangkain na patayin ang halimaw dahil sila lang ang papalit yan. Kundi gumawa sila ng sarili, hindi halimaw, kung hindi pagmamahal sa Diyos at sa bayan. At yan ang natututunan namin sa Philippine for Jesus Movement dahil po sa pangitain ng ating minamahal na Brother Eddie na hanggang ngayon, kahit na medyo may edad na po siya, lumalaban pa rin kasi gusto niyang makita ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Kasi gusto ko rin makita na talagang magbago ang bansa natin. Dapat po talagang malaman natin na hindi tao ang kalaban natin, kundi yung sistema na naka-ingrain na, tila naka-ingrain na sa ating gobyerno, na kung minsan yung iba ay sasabi, yun na yung SOP, yun na yung kalakaran. So lahat, kahit gustong pumasok ng gobyerno, ay natatangay, nadadala rin nung maling sistema. Kaya siguro po dapat yung mga nakaupo na, ay sila na po mismo ang magbago ng sistema. At gayon din naman po ang simbahan. Gusto ko pong balikan natin ng simbahan dahil ito po ay nasa inyong jurisdiction. Kaugnay po dyan. Alam naman po natin na iba-iba rin, hati-hati rin ang simbahan sa kanilang direksyon at may kanya-kanyang direksyon po ang mga simbahan. Paano po nito naapektuhan ang kakayahan ng Body of Christ na maging isang malakas at pagkakaisang puwersa sa nation building at sa moral formation ng bansa? Tayo naniniwala na the people of God, the real people of God, are given that responsibility and given that sacred task or mission para po i-establish ang Kingdom of God in the Philippines. Number one po, kinakailangan talaga na unahin natin ang prinsipyo, patakaran ng dakilang Diyos. Hindi po ang ating doktrina, hindi po ang ating policy or church policy, kundi what is it that really God wants us to become. Ang ating, what we are talking about is our being na hawak ng Diyos. May tunay na ugnayan sa Diyos. Ang tunay na pamaraan ay yung sundin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Napakaliwanag yan sa the highest constitution of the land, which is the Holy Scriptures. Ay masuspungan natin yan. Ang tugon dyan, lahat ng batas na ginagawa, lahat ng pamaraan ng iglesia o simbahan ay dapat nakatuon at sumusunod sa patakaran ng banal na kasulatan. Kasi yan po ang ating matatawag nating foundation kung paano natin nasagawa ang gusto natin para sa ating bayan, sa ating church, sa ating tahanan. At salita ng Diyos, the power and authority of the Word of God that is able not only to transform, not only able to change, to deliver, to save, but at the same time, to fulfill God's glorious divine agenda for our people and nation. The church must submit to the authority of the Word of God. Kasi pag nag-submit tayo sa ating bylaws ng Constitution sa church, policy ng church, minsan, pag ating ihambing
itabi natin sa salita ng Diyos, medyo alanganin, medyo malayo tayo. Kaya it's time for us to seriously consider what it means to stand on the ground of the power and the authority of the Word of God. Nagkakasundo po tayo sa salvation. At alam natin yan is only Jesus Christ is the way to salvation. Nagkakaisa po tayong lahat doon. Nagkakaiba-iba po sa papaano gamitin yung mga gifting na binigay sa atin ng Diyos. Kaya isa sa mga naiisip po namin na ay paliwanag o magkaroon na tinatawag na leadership training. Ano ho? Ang isa sa mga ituturo sa leadership training is biblical leadership principle. Then another is effective communication and public speaking. So dapat maturuan sila kung paano sila mag-communicate ng malinaw, ng maayos, ng tamang approach. Ito sa mga, kasi nga masyadong agresibo itong next generation natin. Kailangan mabantayan sila, lalo na yung karakter. Kasi itong maaring sumira sa kanila. Maganda ang kanilang, pero kung karakter naman nila ay hindi tama, so magiging useless lang yung magandang turo doon. And then another is yung management and community organizing. Napaka-importante po nito. Ano ho? And then advocacy and social justice. Itong program na ito na kailangan talaga maituro. Kasi kung wala tayong programang gagawin po dito sa susunod na henerasyon na ito, paano natin malalaman kung talagang nagko-contribute sila sa nation building? So, ang mga old generation, kami po, kailangan magkaisa po kami na lahat ng nalalaman po namin na tama according to God's perspective ay maituro po sa kanila. At iba pa po na talagang nakakaalam na i-reach out po na yung aming nalalaman ay maituro. Kasi yan ho ang nakita ko ring kahinaan ng mga naging bayani po sa atin. Dahil yung kanilang kagitingan, yung kanilang kahusayan, ay hindi po naituro Hindi na isalin. Kaya ito ho ang nangyayari po sa atin. Kaya sana, dito ho sa ating mga totoo na nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, nagmamahal sa Diyos at sa bayan, yung lahat na natutunan natin na tama, biblical principle at alam natin na nakapagbabago talaga kasi tayo mismo ay nabago, ay maituro po natin sa kanila. So yun po ang nais po namin gawing pong programa sa Philippine for Jesus Movement na habang malakas pa po kami, ay ibubuhos po namin itong pagbibigay ng katotohanan na talagang pwede pang mabago ang bansang ito. Because everyone is actually looking for a mentor, a leader that they can follow, leadership by example, mentors. At I think the key word also in biblical word is discipleship, no? Hindi po ba naghanap tayo ng ating magiging disipulo at diyan po sa ating mga disipulo ay magmumultiply po sila. Ano po? At nabanggit po ninyo, Bishop Fred, na may kanya-kanyang giftings. Ano po? Hindi ho kaya dapat na kilalanin ng bawat simbahan ang gifting at calling ng bawat simbahan at imbis na mag-compete, ay i-recognize na itong simbahang ito ay talagang missions ang kanilang calling. Ito namang simbahang ito ay discipleship, evangelism ang kanilang calling. Ano po, hindi ho kaya dapat kilalanin na huyo ng bawat isang simbahan at saka makapag-vault in para mabuo na po yung body of Christ, delivering whatever gifts they have been given so that there can be unity in the body and hindi po competition. Dahil po, pagkawasak-wasak po at kanya-kanyang direksyon po ang simbahan, ano na nang mangyayari sa body of Christ? Ano na po ang mangyayari sa ating bansang minamahal? Bishop Leo, pakisagot po yung katanungan. In terms of the aspect of unity and evangelism, discipleship, ay masasabi ko po na majority of our in the body of Christ are united in that. At ang ating pong layunin na ang bansang ito ay talagang established sa kanyang personal na ugnayan sa Diyos. I'm speaking of course
not only corporately as a nation, as a church, but as individual also, na doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Pag ang individual ay nakakilala sa Panginoon, he will be a mighty, great instrument for national transformation. Mayroon pong tinatawag tayo na unity of the ministry of discipleship and evangelism. Nagkakaisa po tayo dyan. Kahit na iba-iba ang pag-conduct natin ng gawain ito, but we have the same aspiration that this nation, the Philippines, should truly become a nation of God. At sa pamagitan na niya ng evangelism and discipleship. Kasi, ang sabi ng banal na kasulatan, pag tayo po ay magiging bayan ng Diyos, ay nagsisimula yan sa personal nating pag-uugnay, pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, gusto kong sabihin na the churches is now aware na ito nga dapat natin napapansin ko po na ang karamihan ng complaint ng mga church dito sa nangyayari sa hindi kasi tayo nagsipag sa discipleship eh. Kaya ito, lumabas na ang bunga ng ating kapabayaan. Hindi kasi tayo nagsisipag sa evangelism eh. Kaya ito, lumabas na ang bunga ng ating kapabayaan. In a sense, tama po yun. Sapagkat itong nakikita natin, although this is political in nature, pero higit sa lahat, ito po ay spiritual systematic of demonstration, our failure to disciple and evangelize this nation for God. Tayo ay dapat maging ilaw at asin. Ibig sabihin, kung nasaan ang simbahan, ay mayroong ilaw sa kapaligiran at mayroong asin, mayroong lasa ang kapaligiran. The church will be a blessing to community. Ibig sabihin, sila'y nilalapitan ng mga tao. Ibig sabihin, nakikita talaga yung tinatawag na compassion, yung pagmamahal doon sa community. Si Lord naman, hindi naman siya humihingi ng kondisyon eh. Tanggapin siya o hindi. Ang ginawa pa rin ni Lord niya na mahalin tayo. Dapat, ganun din dapat ang mga simbahan. Tanggapin man si Jesus o pumunta man sila sa simbahan o hindi, ay gawin pa rin natin yung mabuti sa ating kapwa, sa ating doon sa community. Makapagkaroon tayo ng mga programa na kung saan ay talagang makikita yung malasakit, yung pagmamahal sa kanila, yung influence, yung positive impact to the community. Kung gagawin po yun ng lahat ng mga churches at yung gifting na binigay ng Lord sa simbahan at gagawin po yan sa community, malaki pong pagbabago yan. Magkakaroon po ng transformation sa bansa po natin. Ang daming gifting po yan. Yes, pero saan ginagamit? Sa loob lang ng simbahan, ba't hindi gamitin sa labas? Tama Yan lang po yan. Totoo po yan, I agree with you completely. Community is very important when we address the felt needs of our neighbors and our community. Kung parati po natin silang nilecturean lamang, although pinapakita natin ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila in the physical sense, pag hindi po natutugunan yung kanilang felt needs, kagaya ng may nakakain ba sila, may trabaho ba sila, may umaaruga ba sa kanila, usong-uso po, hindi lang po usong-uso, kundi napakalawak po ng orphans dito sa ating bansa. Ang church ba, kino-consider ba nating mag-adapt or i-promote ang adoption ng mga bata? Hindi po ba? Ang mga bata lumalaki na lang sa kalsada, lumalaki sa mga orphanages na walang pamilya. Yan din na po nagsisimula yung hindi lang kamangmanga ng mamamayan, kung minsan pa po yung mga krimen nanggagaling po sa ganyan dahil wala pong gabay yung mga kabataan. Ito bang mga bagay na ito ay inaasikaso, pinakikialaman ng ating simbahan? Siguro po para sa akin yun po ang challenge, para po sa mga churches, especially this 2026, dahil hindi na po tayo dapat nagsisiksikan lamang sa ating simbahan. Kundi panahon na po para lumabas sa mga komunidad sa ating paligid, be missionaries of our communities, hindi po ba? So I appreciate what you're saying in this program right now, because that's how I feel as well.
Di ho ba yung pagkukulang, aminin na po natin, let's confess, may pagkukulang po ang simbahan sa ating mga komunidad, sa ating paligid. And I know na may kakayanan naman ang ating mga members upang gumawa ng charity work. You know, I hope that will be promoted more and more in the coming years. By the way, ano po, nabanggit po ninyo sa naganap na anniversary, ang mga ilang payo sa mga Kristiyano na dapat pong mayroong obedience at kailangan magkaroon ng boldness. Kaya naman sa palagay po ninyo, ano po ba ang kulang o nagiging problema ng mga individual na Kristiyano sa panahong ito o maging sa simbahan na rin po? Ano po ang dapat nilang gawin at ano po ba ang maipapayo ninyo sa kanila sa taong 2026, lalong-lalo na po sa bagong henerasyon? In fairness, marami naman po mga churches talaga ang gumagawa na niyang tinatawag natin social work at social concern. Marami naman po. Pero hindi po sapat. Kulang pa rin. Katulad nito, ay ibig sabihin niyan ay inuuna natin ng Diyos, inaalala natin ang bayan. Kaya Diyos at bayan. Yan po ang ibig sabihin nito. Paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa bayan. At yung pong mga kailangan natin gawin ay kukunin ko po yung ano ni Brother Eddie. Meron po siya laging sinasabi, di lamang nung panahon na siya po ay naglatag ng kanyang mga public policy. Kailangan natin siguro ang church ang maging totoo sa kanyang character. Opo. Ano po ba ang distinct nature ng church? Hindi lang po ito in the area of salvation, but in the area also of serving the people who are in need. Ang tawag na iba dyan ay ang church ay ma-engage sa tinatawag na holistic ministry. Pangalawa siguro, ay gamitin ng church ang kanyang, galing po ito kay Brother Eddie, sabi ko nga po, ang kanyang competence. Ang church po ay very powerful, very competent po. Sa mga giftings na binigay lamang ng Diyos, ay nandoon ang ating competence. Nandoon ang ating tagumpay at effectiveness na maging impact tayo sa ating community at maging impact tayo in the overall national issues of the land. At naroon din po ang tinatawag natin na magkaroon tayo ng courage. The church must be courageous at this time, especially now, kung ano po nangyayari sa ating kapaligiran. Tumindig po tayo kung saan tayo dapat manindigan. Magsalita po tayo kung saan po tayo dapat magsalita. Mag-engage po tayo in action kung saan po natin dapat gampanan yan. Magkaroon po tayo ng tinatawag na talagang katapangan. At sabi ng Panginoon kay Joshua, I give you good courage. Hindi lamang courage, hindi good courage. Kasi siya na ang mamumuno, wala na si Moses. At para maging impactful po tayo, maging inspirational po tayo, at maging matagumpay po tayo, ay exercise natin ang tinatawag na compassion. Compassion, yan po ang sagot ng ating tinatawag na community service. Community needs that needs to be filled up by the church, by the living church of God. Pairalin natin yung compassion. Yan po ang karakter ni Jesus. He is very compassionate. Alam ko po, nasabi ko po kanina in fairness, marami naman churches, marami naman tayong kapatiran gumagawa nito. Kaya lang, sa dami natin, dapat damihan din natin ang ating serbisyo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. In order for us to really see changes in our nation, and of course, our primary motive for this year is really to empower, to equip, and even to release the next generation. Para sila po yung mga next generation ng leaders ng ating simbahan at hindi lamang po yun, kundi maging ng ating bansa.
Kaya maraming salamat po and congratulations. Happy 42nd anniversary po kay Bishop Leo Alconga at saka kay Bishop Fred Sea. Thank you for joining us here in Diyos at Bayan. We have been so blessed by your presence and by your wisdom that you have shared with us here on the show. Yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.